Welcome to Lifeline, your ultimate guide to bridging the gap between where you are and where you want to be. You can also catch Lifeline on Facebook and YouTube of Billionaire News Channel. I am your host, Karel Herrera, and in every episode, we sit down with experts and individuals who faced challenges, embraced change, and discovered what it takes to move forward. Together, we listen to stories that can help you unlock your fullest potential, whether it is in your career, relationships, health, or personal growth. Join us as we discover how you can create the life you have always dreamed of. Let us all find out right here on Lifeline. June is Pride Month, a time to celebrate how far we have come and recognize how far we must go. And tonight on Lifeline, we have a very, very special guest who embodies this struggle. An LGBTQ+ champion, stroke survivor, and fighting to make equality the law of the land. But what does it mean to be proud in a country that still asks you to apologize for who you are, to fight for rights that others take for granted? Our guest tonight did not just answer these questions, he built his life's work around them. As one of the voices in Congress for Equality, Percy Sandanya has rewritten what leadership looks like in the country. He is the mind behind the SOGI Equality Bill, a legislation that could transform lives. The mentor who taught a generation that Kong Mother is not just a nickname, but a revolution. Tonight, we honor not just a lawmaker, but a landmark of a movement. Ladies and gentlemen, glorious others, Akbayan Representative Percy Sandanya, welcome to Lifeline. Maraming salamat. Ang bongga na intro. I love it. At ang bongga-bongga naman kasi ng guest ko. You know, we've come from a long history of working together, talking about, you know, SOGI, all of these things. Now, maybe diretso na ako sa first question ko sa'yo. And, you know, this is a personal journey for you. Yeah. How did it become political? Well, I would say that I have always been very political. Okay. I come from a family of passionate people, and that's where, you know, advocacy and activism begins. Yung nanay at tatay ko sa mahabang panahon, they were involved in the Catholic Church in our locality sa Nueva Ecija. I remember my first mobilization is against illegal logging. I was like 9 years old during that time. We were part of the children's ministry, a theater group in our community. Tapos, ang una namin ginawa, sinama kami ng magulang namin sa isang lugar kung saan may illegal logging. At yung mga tao humarang sa kalye na higa. Kami mga bata nasa gilid. Bilang atribidang bakla, inaya ko yung ibang mga kasama ko sa ministry. Nahiga na rin kami sa kalye. So, technically, that was my first die-in para pigilan yung illegal logging sa Nueva Ecija nung araw. Okay. So, kitang-kita na mula pagkabata pa lang, kapag meron kang advocacy na ipaglalaban, pinaglalaban mo ito. Yes, kasi nga parang sa amin, halimbawa where I lived before, ramdam namin ting uulan, babaha. Ting uulan, madi-displace kami. So parang this is something personal to us. And I think that's what drives us in our advocacy because all of these things are personal. Apektado ka, ang pamilya mo, ang mga mahal mo sa buhay. So bakit naging, ito kasi identity kung sino ka, di ba, na pagiging tawagin natin bakla, di ba, yung terminology na yun na naririnig natin. So, paano mo siya pinaglaban at paano mo naisip na, ay, itaas natin to, iangat natin ito at ipaglaban natin sa mas nakatataas na plataforma. So, paano nangyari yung journey naman na yun? Yung personal journey is also as complicated as our political journey. Halimbawa ko, I grew up in a very Catholic and religious family. I'm still a practicing Catholic and quite devout, if I might say. So, yun yung konteksto ng kalalakihan ko. Tapos sa probinsya pa, in a rural community, sa barangay Mayapiap Sur, sa Cabanatuan City. So, yung mga bagay na ito, hindi pinag-uusapan. Maaaring may kilala kang isa o dalawa sa community, pero hindi sinasabi na Becky o Baklayan. No? So, pero may pinagbubulong-bulungan. Lumaki ako na
alam ko kung sino ako pero hindi ko pa pwedeng sabihin, hindi ko pwedeng articulate. At nangyari lang yon nung college na ako. Kasi di ba, may ganun galing kang probinsya, nagkolehiyo ka sa Maynila, medyo mas may kalayaan ka to embrace who you are and tell other people kasi ibang konteksto at komunidad na ito. So, and then, yung talon ay when I joined this, during that time, start-up pa lang na LGBT group, ang pangalan UP Babaylan. So doon ako nakakilala na iba pang advocates na, yun pala, pwede mo palang kilalanin yung sarili mo kung sino ka, maging malaya na sabihin sa iba, tapos to live a life na hindi ka nagtatago at hindi ka nagkukubli. Pero syempre, during that time, parang may double life. Meron kang buhay sa UP, sa Maynila, tapos may buhay ka pag uwi mo sa probinsya. May ganon. So, hindi ka agad lumabas sa mga magulang mo nung kahit na nasa UP ka na, merong parte ka na ng UP Babaylan? Oo, hindi pa agad kasi medyo mahabang process. Kasi naalala ko nung high school, may girlfriend pa ako. Oo. Na by the way, ay kaka-accept ko lang sa Facebook 2 years ago. I love Ayan, it. oo. Okay. So, ano yan, nangyari siya during a very pivotal moment in my life. When I was elected student council chair sa UP, parang a publication ran an article sa front page nila saying that, UP elected its first gay student council president. Eh nagkataon, yung dyaryo na yun, hindi na dyaryo namin sa bahay, sa probinsya. Oo. So, 2 buwan yata ako hindi umuwi ng probinsya noon. Hanggang tumawag na lang yung tatay ko sa dormitoryo kasi ako nakatira at sinabi na may allowance ka pa ba? So, parang that's their way of saying na hindi naman necessarily agad okay lang o tanggap ka namin, pero alam namin na may iba kang pangangailangan, na baka wala ka na nung pangangailangan yun. So, that's when I went home, hindi namin pinag-usapan, at naalala ko lang, yung turning point sa buhay ko ay nung minsan, sabi nung kapatid ko, na nasa probinsya pa during that time, high school siya, binibilan daw siya ng damit ng nanay at tatay ko sa tindahan ng damit. Tapos sabi daw ng tatay ko, para may blouse sa tiniran, magugustuhan kaya ito ng kuya mo. Tapos sabi ng kapatid ko, hindi nagaganyan si kuya. So nung kinat sa akin ng kapatid ko, yun yung tingin ko yung first step towards yung acceptance ng family. And it was my father. Ay, naramdaman mo yung pagtanggap. Pero hindi lahat ng mga kakilala natin, ganyan ang pinagdaanan ng pagtanggap. At alam din natin na depending on socio-economic class, kung nasaan ka na lugar, kung sino yung mga nakapaligid sa'yo, kultura, relihiyon, iba-iba yung pagtanggap ng kanilang mga magulang. Yes, oo. Tapos parang, syempre lately na lang namin na pag-usapan ng nanay ko, who was Parish Pastoral Council President for a long time, yung usapin na ito. Siguro a few years back, sabi niya ganun sa akin, parang anak, kailangan nyo rin unawain na yung generation daw nila, hindi pinag-uusapan yung mga bagay na ito. Kaya din nahirapan silang kausapin kami about it. Yeah. I see. That's true. Iba lang talaga yung pinanggalingan. Kahit nga, I love you, hindi nila masabi. Diba? Lalo na yung mga mas mahirap pang conversations katulad nito. So, yung ating pinaglalaban dito sa SOGI Bill, siguro i-educate mo kaming mga nanonood, kaming mga sabihin natin, wala naman akong anak na gay, wala naman akong empleyado na ganito. Pero ano ang effect nitong bill na to para sa workplace, para sa mga pamilya? May isa ko karanasan bago ako pumasok ng Kongreso kasi for a time naging consultant ako sa Quezon City God Council. And every Friday, we will do an hour SOGI learning session with the employees of the City Hall. So sabi kong gano'n noon, ang gusto ko smaller sessions, 30 lang, not more than 30, para may conversation talaga. Tapos, during this session with the engineering department, so puro macho ang karamihan dito of Quezon City. So, medyo rowdy sila, hindi sila agad nakikinig. Tapos hanggang merong isang senior member of the staff na tumayo, matandang lalaki, tapos very stern sinabi niya, makinig kayo para maintindihan niyo yung mga anak niyo. Oo, ganun siya, ganun. So, sabi ko, siguro ito yung mahalagang ma-realize ng mga tao na hindi iba sa kanila yung members of the community. Maaring sabihin na wala akong anak na LGBT, akala mo lang yun, wala. Pero meron. Wala kang kasama sa trabaho na bakla o lesbiana, akala mo lang wala. Pero plenty. Oh my goodness. Yan, so baka din kaya alam mo, akala mo na wala kasi hindi bukas yung isip mo at hindi sila komportable na sabihin at magpahayag sa'yo. So, the SOGI Equality Bill is something very basic na sabi nga ng mga batang advocates ngayon, kasi
by the way, 25 years old na yung advocacy. So tama ka. Kasama ako dun sa isa sa una nag-frame nito 25 years ago. I was ilang taon ba ako na? Dalagang-dalaga. A 29-year-old stunner from the University of the Philippines. We're college students then. Bahagi kami nung isang grupo that have crafted kasama yung si Attorney Viner Cuyco, our founding president, na binuo yung unang version of the Anti-Discrimination Bill. So, pag inisip mo, ang haba ng journey, tapos ngayon, pag pinapaliwanag namin sa mga tao kung ano yung SOGI Equality Bill, simple lang, ipinagbabawal niya ang diskriminasyon on the basis of SOGI. Pinagbabawal ang discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity, gender expression, and your sex characteristics. In schools, in communities, in workplaces, in public services. Tapos sabi ng mga batang advocates, Mother, ang basic lang talaga niya, no? Sabi ko, oo, ang basic niya. Pero yung basic na ito, nahirapan pa rin tanggapin ng mga tao na totoo yung lived experience of stigma and discrimination everyday na nararanasan natin. Pero dito sa Pilipinas, 'di ba? Parang hindi ba sineselebrate natin ang mga bading na friends natin? Kasi ako, the minute na makita ko yung mga bading friends ko, saya-saya ko kaagad. Yung, 'di ba, parang I had this conversation before ng isang trans woman na sabi niya, sa Pilipinas, celebrated naman ang pagiging bading. Hindi lang tayo protected pagdating sa ating mga batas. Ayan. Totoo yun, ano? May mga tao who would think na, yun nga, celebrated, kinikilala, masaya, masayang kasama, masarap kasama. Pero minsan din may side na, okay lang ba sa hindi ko anak? Okay lang ba sa hindi ko kapatid o kapamilya? So, may ganon. Masakit yung sinabi mo. Totoo yan. Parang, nandiyan sila, nakapaligid sa atin bilang kaibigan, ninong, ninang. Pero, shucks, pag anak ko yung mag-come out sa akin, ano kaya ang isasabihin ko? Yes. Okay. So, diskriminasyon, I think naman, medyo less na rin ba? O malayo na ba ang naabot natin dito? Kaya nga, I'm so happy with your introduction. Kasi parang yan yung madalas namin sinasabi, malayo na pero malayo pa. While we're more visible now, at salamat doon sa marami who are very brave to come out like sila Ice, sila Vice. Diba? Thank you for their courage, for giving a face, a personality to the members of the community. Pero totoo pa rin yung discrimination. Halimbawa, yung isa sa pinakamahirap for any young LGBTQIA ay to accept oneself. Akala kasi nila coming out is about telling other people kung sino o ano ka. Pero sa dulo yung coming out, yung first stage talaga dyan, first important step, tanggapin mo kung sino ka at mahalin yung sarili mo. Yung self-stigma, yung toughest. Correct. Kasi di ba lalaki ka sa environment na alam mong hindi ka matatanggap na magulang mo, mabubuli ka sa eskwela, or later on maisip mo na mahirapan ka sa workplace. So, how can you be true to yourself with that reality? So, yun yung isa sa pinakamatinding hamon. So, real pa rin yun. Kahit na very visible na ngayon, andun pa rin yung self-stigma, andun pa rin yung threat na iniisip mo, madidiscriminate ka. Kasi nakita mo may nadidiscriminate sa paligid mo. Kaya, ganun ka-personal talaga yung SOGI Equality Bill. Kasi di ba, simple lang, sinasabi, bawal mag-discriminate on the basis of SOGI SC. The same way na bawal mag-discriminate on the basis of age, of sex, of social status, of education. So, it's very basic and fundamental. Okay. Marami pa akong itatanong tungkol dyan. Paano ba na ma-manifest itong discrimination na to? Like, pagka may sinabi ka bang hindi tama, discrimination na ba yon? So, babalik po tayo. So, we'll see you after the break. Welcome back to Lifeline. I'm going to do a quick game with Kong Mother. Meron akong mga sasabing statements, tapos sabihin mo lang yes or no. Okay? And then maybe put a little bit of context to it. Okay? So, mahirap maging bakla sa Pilipinas, yes or no? Yes pa rin. Give me a context on that. Sige, right doon tayo now. sa pinaka-light, no? Yes, dahil parang ina-expect ng mga tao masaya ka palagi. At nakakatakot yun eh. Kasi parang they do not recognize na tulad ng marami, may struggles ka na pinagdadaanan.
And when people refuse to see the struggles that you go through, that's when they think na okay ka lang, hindi mo halaga kung ano yung pinaglalaban nyo kasi masaya ka naman. Okay. Wow. At saka yung sino yung stigma na, sino yung magiging host sa Christmas party? O kunin yung natin bakla. siya. O Oo. yung bakla kunin natin. Sino magme-makeup? Tawagin natin yung bakla na yan. Walang bakla sa department natin. Kumuha kayo ng bakla sa kabilang department. Ayan, oo. Okay, so next na, yes or no? Or actually, hindi to yes or no. Choice to, closet, in or out? Not just for you, but for other people out there. Thank you very much for that wonderful question. And it deserves an equally wonderful answer. Pero yun, parang madaling sabihin na dapat ay out. Pero choice talaga to stay inside, especially if you don't feel safe. If you don't feel safe in your families, please find other spaces to come out. Baka hindi doon yung espasyo for you to come out. So hindi necessarily na kailangan sa pamilya ka mag-out. Pwede sa iba. Pwedeng sa iba. Tsaka ang mahalaga naman sa coming out is accepting yourself. Right. Even if you're inside your closet, as long as you accept yourself, that's Right. a very important first step. Meron akong isang nakausap many years ago and kloseta siya at ayaw niya lumabas at sabi niya dahil panganay siyang anak sa isang Chinese family. At ang sabi niya, hindi ako magka-come out. And choice niya yun hanggang ngayon, and I respect that. And I guess, it is really a choice. Now, you were talking about Soji kanina nung nasa backstage pa tayo. And we were talking about creating programs for offices para maging mas aware ang mga leaders, bosses, para hindi sila magkaroon ng discrimination. Pero ang sinabi mo ay dapat mag-umpisa sa pamilya. Itong diskriminasyon na to na sinasabi natin kanina, paano nangyayari ito sa pamilya? Ayan. Merong ginawang pag-aaral, pasensya na, magsasabi ako ng study, ang Yes, Free to Be please. Me Philippines. Yes, Ayan. please. So, sabi ng pag-aaral, ang pag-aaral nila is socio-economic status of LGBTQIA Filipinos in the country. So, I was expecting na ang lalabas sa pag-aaral ay oo, dahil sa stigma at discrimination sa trabaho, mabagal ang economic and social mobility ng mga LGBTQIA. Yes, sinabi yun ng study, pero isa pang nakita ng pag-aaral na yung palang naranasan nating diskriminasyon sa pamilya, nakaka-affect sa ating socio-economic status. Oh! Oo. Tapos nung nagkaroon ng deep dive, sabi nila, oo nga naman kasi para ka magkaroon ng magandang buhay, isang pathway ay mag-aral mabuti. Paano ka mag-aaral mabuti kung sa pamilya hindi ka tanggap at dala-dala mo yung burden na yun hanggang eskwela, sa eskwela hindi ka rin tanggap at nakakaranas ng stigma at discrimination. Tapos, even yung ating well-being when we are working, kung meron kang ganong conflict at struggle sa family mo, dala-dala mo yun hanggang sa trabaho. At pag mababa ang well-being mo, naturally, maapektuhan yung performance mo even in the world of work. So yung diskriminasyon na sinasabi natin, ano to, yung hindi mo siya tinatanggap sa trabaho dahil nga ito ang kanyang sexual orientation or kanyang expression, hindi mo matanggap. That's one, that's clear. Yeah. Pero yung mga ngayon na, uy, paano yan pag tinawag ko siya ng, uy, besh, or, uy, baklali ka nga rito, friends naman kami, hindi ba insulting din yon? Ayan. Dalawang bagay. Yung una ay, baka si Besha hindi out. No? Ay, oo, ayan, tama. So, carry lang. So, that we have to consider. While maaring in our private conversations, comfortable tayo magtawagan ng bakla, pero pag nakaharap na yung boss natin, baka hindi siya komportable. So, that we also have to be very mindful of. Pero halimbawa, yung use ng bakla, sa akin nga, simple lang eh. As long as it's coming from a place of love, carry yun. Oo. Kasi, di ba, madalas ginagamit yung bakla pang insulto, pero if it's coming from a place of love, may iba pa nga tayo mas harsh na word ginagamit, pero coming from a place of love. Pero minsan, may context dapat. Pag tayong dalawa lang, walang iba nakakarinig. Ayan. Alam mo, ang ganda niyan. Kasi, oo nga, no? Saan ako nanggagaling? Kasi pag ginagamit ko to out of fondness, out of love, dahil friends tayo, Yes. dahil may relationships, hindi nangingibabaw yung rule. Pero pagka wala tayong relationship, abay, may mga rules. Yes. And when we talk about, pag sabi ng salitang bakla, sa akin, minsan magta-tread ka lightly kasi bakit mo ganun kinagamit yung salitang yon? But you're embracing that terminology. Yes, we are embracing that terminology kasi parang pagkilala yun sa sarili at pagsasabi sa iba na okay lang ako where I am. Kaya lang sa isang lipunan kung saan marami pa ring tao ang hindi kami tanggap at may mga sitwasyon na kami mismo hindi namin tanggap yung sarili namin, baka kinakailangan medyo mas maging maingat lamang tayo. Marami pa ring nabubuli dahil sa pagtawag na bakla at dahil sa mga kabataan ngayon, nangyayari pa rin yan. Ano kaya ang
maaari mong i-impart sa mga katulad kong magulang na merong mga anak na exposed sa ganito? My son just recently told me, Mom, my friend came out to me and he said he's gay, or his sister said he's gay. So, what's your advice to parents? What's the communication? Ano dapat ba ang communication natin? Ayan, napakahalaga siguro for parents and families to feel that, to make their children feel that they are welcome, they are loved, whoever they are, whoever they choose to love later in life, or kahit ano man yung pagkilala nila sa sarili nila. Siyempre, it's easier said than done. That's right. I have talked to parents saying na bukas naman kami, kaya lang natatakot kami for our children. At minsan yung fear na yun, nagtatranslate sa coldness or not accepting who they are. Kasi sabi nila, gusto ba namin maging bakla yung anak namin knowing that they will live a life of stigma and discrimination? Gusto ba namin maging trans woman or kaya maging trans man yung anak namin? Grabe yung hirap na pagdadaanan nila sa lipunang ito. Kaya baka mainam lang na baka may magagawa pa kami. Kasi pag sinabi namin tanggap namin sila, magtutuloy-tuloy na sila. Pag sinabi namin hindi namin sila tanggap, baka naman may pag-asa pa na wag sila maging ganon. So, even if it's coming from a place of love, minsan na-invalidate natin yung pagkatao, yung sexuality, yung orientation at identity ng ating mga anak. So, one thing that my son says, and I don't know if this is right, is there's nothing wrong with that. You know, yun yung lagi niya sinasabi sa mga kaibigan niya. Oh, so what, dude? It's okay, you know? Is that validation or is there a better way na sasabihin natin sa mga anak natin na, oy, pagka merong ganitong conversation, this is what you can say. Like, I accept you, ganon. Pero ako sa akin, napakaganda nung sinabi ng anak mo, pakiyakap siya na mahigpit for the whole community. Nung sinabi niya, there's nothing wrong with that. Kasi maraming mga konteksto kung saan iba yung isasagot ng mga tao. And mainam at hindi nagbago yung friendship, mainam at yung there's nothing wrong with that, baka yun na yung paraan niya na pagsasabi na that's okay, you're accepted. So, napakahalaga that we always make everyone feel that they are welcome. Kasi ang nakakatakot lang ay kapag may nagsabi noon, tas it's a cry for help pala. Wow. So baka may ganun ding sensitivities na kinakailangan tayong tingnan doon sa mga ganitong situation. Pero salamat for the environment that you've created for your child to be able to think of that answer nung nag-come out yung kanyang friend sa kanya. Well, you know, we have friends, almost everyone around us, di ba, na nasa LGBTQIA community na, parte ng buhay ito ng anak namin eh. So, we want it to be normal. Normalize ba natin ang lingwahe na yun? And it's really, in the end, parang dignidad eh. Yung bawat isang tao naman merong karapatan para magkaroon ng dignidad. And ang sarap dahil nakikita ka namin at inaangat mo itong dignidad na ito ng mga kaibigan natin na LGBTQIA, na mga kapamilya naming LGBTQIA, at nandito ka sa isang posisyon na ang katapat mo ay mga kapwa-congressman, congresswoman, senador. Kinailangan mo bang i-tone down ang pagiging ikaw sa Congress, sa mga taong kausap mong ganito? Siguro mahabang panahon kong pinag-isipan yan. Parang, halimbawa kasi naalala ko dati sa isang job interview, may isang baklang tinanong, on a scale of 1 to 10, gano'n ka kabakla? So, naloka kami lahat. Nakakaloka. Ayan. So, actually, I also had that dilemma going into Congress. So, pero parang sa dulo naman, napakahalaga that we stay true to ourselves. Yung authenticity is very important. So, nung bago ako pumasok ng Kongreso, baklang-bakla ako, lalabas din ako ng Kongreso na baklang-bakla ako. Ay, ang sarap. So, I might be delivering, hindi joke lang. Inisip ko nga before, should I deliver a privileged speech in pure gay lingo? Pero in the meantime, mag-gay lingo of the week muna tayo, which you can find on my page. Oh my God, ang sarap niyan. Ang saya-saya niyan. That is very, anong tawag ito, eye-opening para sa lahat ng tao, para at least maging aware na sila kung anong mga sinasabi ng mga friends namin. Oo. Pero syempre, nagagalit din yung ibang Bex. Sabi niya, hala, ibinibigay mo yung code sa kanila. Alam na nila kung paano i-decode ang ating mga chikahan. Sige, sabi kong ganon. Hindi ko ibibigay yung high level. Doon lamang tayo sa low level gay lingo. Pang preliminaries lang. Yes. Now, if I may ask you, sa mga nanonood sa iyo na kabataan or, probably parents who are watching right now,
Ano ang naging lifeline mo sa mga panahong naging mahirap maging bakla? Ganun pa rin, bumalik pa rin ako sa family. Kasi parang if there's an anchor that I really hold on to, yung family, lalo na yung nanay ko, kasi ang tatay ko ay sumakabilang buhay na. Yung nanay ko talaga, parang during these very difficult moments, yung nanay ko yung iniisip ko. Kaya nga, minsan hindi alam ng mga tao na every time makaka-receive tayo ng bashing online, sasabihin ka ng baklang iwi, ganyan. Oo. Ang una kong iniisip ko, sana bang mabasa to ng nanay ko. Kasi parang during this difficult moments, hanapin mo talaga yung core mo eh. Siyempre mahalaga yung family, tapos ako mahalaga sa akin yung aking circle of friends who happen to be my circle in the advocacy too. Kaya siguro swerte ako kasi yung mga kasamahan ko sa advokasya, sila din yung mga kaibigan ko na matagal na. No? Like, some of my friends are friends for more than 2 decades. At pag inisip mo, ay, gano'n na rin kami katagal sa advocacy. So, I'm very happy that I found a family in my family and a family in the advocacy. Ay, napakasarap. Whew. So, napakabilis ng ating interview and I have so much more to talk about. Siguro offline na lang natin pag-usapan. Pero ladies and gentlemen, tonight, Kong Mother Percy Sandanya reminded us that pride is not just a celebration. It is a call to action. That the Soji Bill is not about special rights, but about human dignity. And that true leadership is not about power, it is about who you empower. In a world that often asks people to hide, Congressman Percy Sandanya teaches us something radical, that love in its truest form needs no permission, that being kind costs nothing, but changes everything, that the most powerful thing we can be is unapologetically ourselves. His journey from a closeted boy in Nueva Ecija to Kong Mother proves our identities are not limitations. They are our loudest weapons. And while the road to equality remains long, warriors like Percy light the way. So this Pride Month, let us honor his fight, this fight, by continuing ours. Because in the end, pride is not just something we feel, it is something we must protect, legislate, and fiercely defend. Thank you, Representative Percy. Thank you for joining us at pag-oo agad-agad dito sa aming show. Siyempre, ikaw yan. Maraming salamat. To our viewers, we'll see you next time. I'm Carol Herrera, and this is Lifeline.